Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat, saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito. Mga kaibigan, mga kapatid, lahat ng mga nanonood sa atin sa araw na ito, kumusta po kayo? Narito po tayo sa mga sandaling ito sa ikatlong bahagi ng ating vlog, at ang titulo po ng aking vlog ngayong araw na ito ay ganito: kung ikaw si Satanas, ano ang gagawin mo sa hinirang na anak ng Diyos? Pastor Apollo C. Kibuloy. Mga kababayan at mga kapatid at mga nanonood sa mga sandaling ito, ganito po ang sinasabi ng John chapter 10 verse 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Si Satanas, mga kapatid, naparito para pumatay at pumuksa. Subalit ang ating dakilang Ama, sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, ang ating pinakamamahal na pastor, pumunta dito para magbigay ng buhay at buhay na masagana. Kami pong lahat na nasa bansang kaharian, na mga ngayon ay mga anak na babae at mga anak na lalaki, kami po, mga kapatid, ay biktima ng kaharasan ni Satanas. Majority po, o sabihin na nating 99.9%, lahat ng pumasok sa bansang kaharian, nung wala pa po kami dito, mga kapatid, sa bansang kaharian na ito, na pinangungunahan po ng aming pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy, na hinirang na anak ng Diyos. Kagaya rin po sa inyo na wala pa dito, ay puro po tayo sumusuway sa kalooban ng ating dakilang Ama. Ngunit nung marinig po namin ang mensahe ng aming minamahal na pastor, ang tungkol sa pagsisisi, na ang pagsisisi pala ay ang pagsuko ng lumang espiritu ng pagsuway na galing kay Satanas, ito, mga kapatid, ginamit namin ang aming freedom of choice na isinurrender ito, at sinabi sa Ama at nangako, Ama, mula ngayon, hindi na po ang kalooban namin ang matutupad, kundi ang kalooban na po ninyo sa aming buhay. Ito po ang aming promise sa Ama. Kaya nung sinabi namin yun sa Ama, kinuha ng Ama ang aming lumang espiritu na galing kay Lucifer, na gumagawa sa sariling kalooban, at binigyan po kami ng bagong espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban. Ito po ang sinasabi ng Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu at bagong diwa, at ilalagay ko sa loob ninyo, upang kayo ay makalakad sa aking mga alituntunin. Sa bansang kaharian, mga kapatid, ang una pong lumakad sa bansa kalooban ng Ama ay walang iba kundi ang aming pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Naririnig po natin sa kanyang mensahe, mga kapatid at mga kababayan, na siya po ay tinawag ng Ama noong siya ay naroroon sa Korea, at narinig niya ang boses ng Ama na sinasabing,
gamiton ta ka. At muling narinig ito ng aming mahal na pastor ang boses ng Ama na sinasabing gamiton ta ka 3 beses dyan po sa Manila Domestic Airport habang naghihintay siya ng kanyang biyahe papuntang Palawan. Mula sa pagkakataong ito mga kapatid, nagkaroon na po ng pagbabago ang direksyon ng buhay ng aming mahal na pastor. To make story short, hanggang natagpuan po ng aming mahal na pastor ang kanyang buhay doon sa Kitbog. At doon sa Kitbog, mga kapatid, iiksian ko na lamang po ito. Doon sa Kitbog, doon po nalaman ni pastor na talagang ang Ama ang tumatawag sa kanya. At doon, sinabi ng aming mahal na pastor sa Ama, "Father, not my will, but your will be done in my life." To make story short po, inalis na naman siya ng Ama doon sa Kitbog at inilipat sa Tamayong kung saan physically doon sa ipinanganak. At sa loob po ng 5 taon, sinubukan ng aming mahal na pastor ng katakot-takot na kapagsubukan. Nasa sinasabi nga ng aming mahal na pastor, sa tindi ng kapagsubukan, wala na pong reason pa na siya ay magpatuloy sa paglilingkod sa Ama. Sino po ang humadlang? Sino po ang gumawa ng mga bagay upang hadlangan ang aming mahal na pastor na hindi magtagumpay? Walang iba kundi si Satanas. Ngayon, nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang Ama. Sapagkat sa loob ng 6 na taon, 1 taon sa bundok ng Kitbog, at 1 taon at 5 taon sa bundok ng Tamayong, 6 na taon lahat. Mga kapatid at mga kababayan at mga kaibigan, ang aming mahal na pastor po ay pumasa sa matinding kapagsubukan. At doon narinig ng aming mahal na pastor ang kanyang at doon natupad sa aming mahal na pastor ang Revelation 21:7 na sinasabing, "He that overcometh shall inherit all things. He shall be my son, and I will be his God." Ano po ang minana ng aming mahal na pastor? Ang minana po ng aming mahal na pastor ay ang sonship at ang kingship na nawala kay Adan dahil sa panlilinlang ni Satanas doon sa Garden of Eden. At ano po ang minana pa ng aming mahal na pastor? Ang lahat ng bagay. Ano po ang lahat ng bagay? Ang lahat ng ginawa ng Ama ay walang ibang magmamana kundi ang kanyang anak. At inutusan din po at sinabi ng Ama sa aming mahal na pastor, "Anak, ipadadala kita sa buong sanlibutan. Hindi mo kilala ang aking mga tupa, hindi ka rin nila kilala, ngunit kapag narinig nila ang boses mo, maniniwala sila sapagkat kilala ng boses ng tupa ang boses mo." Kami pong lahat ng mga nakinig, nakapakinig sa aming mahal na pastor. At ngayon, nananatiling mga tapat sa bansang kaharian, loyal, committed, dedicated, no matter what ang aming dedication, ay nananatili po sa pagsusunod sa kalooban ng dakilang Ama. Mga kaibigan at mga kapatid at mga kababayan, hindi po masaya si Lucifer. Kaya nga ang titulo ng aking vlog ngayon, kung ikaw si Satanas, ano ang gagawin mo sa hinirang na anak ng Diyos na walang iba kundi si Pastor Apollos C. Quiboloy. Mga kababayan, isang araw, nagtanong ang mga apostoles sa Ama, "Di ba nagtanim ka puro mga mabuting binhi? Ngunit bakit may nakahalong pangsirang damo sa mga trigo?" Ang sabi ng mga apostoles, "Panginoon, amin na po ba itong bunutin?" Ang sabi po ng Ama, "Huwag, baka mabunot ninyo pati hindi trigo, pati trigo."
Sabi ng Ama, hayaan mo sa pagdating ng pag-harvest, titipunin ang mga pangsirang damo at itatapon sa labas at ihahagis at susunugin. Mga kababayan, sa paglilingkod ng the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, sa loob ng mahabang taon na pangangaral ng aming mahal na pastor, marami po kami na nakapasok sa bansang karang ito. Ang iba hindi nagbago. Ang iba nagbago. Mas marami ang nagbago at iilan lang po ang hindi nagbago. At nagpapasalamat kami sa ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, na siya mismo ang bumunot o inutusan ng anghel ng Ama na bunutin ang mga pangsirang damo dito sa bansang Kaharian. At ito na nga, mga kapatid, ang saya-saya ng bansang Kaharian, kagaya ng pamilya ni Job, ang daming pagpapala. Ngunit palihim, mayroon palang isang demonyo na hindi natutuwa sa mga pagpapala ni Job. Ano ang sinabi ng demonyo kay Job? Naglilingkod lang yan si Job sapagkat maraming pagpapala. Subalit kunin mo ang lahat ng nasa kanya, isusumpa ka niya. Pinahintulutan siya ng Ama sa kanyang request at mabilis pa sa alas 4, sumibat siya at sinimula ng sirain si Job. To make story short, nawala ang lahat, ngunit walang masamang salitang lumabas sa bibig ni Job, kundi ang sinabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Pumasok ako sa mundong ito na walang dala, lalabas din ako na walang dala. Mga kababayan at mga kaibigan, lahat ng human being na pumasok sa mundong ito, na ipinanganak sa physical, pumasok po tayong walang dala. Aalis din po tayo dito ng walang dala. Subalit, hindi po tayo makakaiwas sapagkat may paghuhukom ang ating Diyos na gagawin. Huhukuman ka ayon sa iyong ginawa. Alam ba ninyo na lahat ng ating ginawa ay recorded? Sapagkat mayroong 2 CCTV na nakasubaybay sa atin. At pagdating doon sa langit, lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, mabuti man ito masama, hahatulang ka ng dakilang Ama. At kung nakita ng Ama na ang ginawa mo ay hindi niya kalooban, doon ka ibubulid sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy kasama ni Lucifer. Sa bawat vlog natin, mayroong mga baser. Yun ang tinatawag na destroyer of the throne of God. At mayroong mga nagdidepende at pinagmamalasakit ang bansang Kaharian, ang hinirang na anak ng Diyos. Sila po ang tinatawag na defender of the throne. Mga kapatid, ito po ang pag-uugali ni Satanas. Pakinggan po ninyo itong sinabi dito. Ang sabi dito, inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y sumusumbong sa harapan ng Diyos araw at gabi. Araw at gabi, ang trabaho po ni Lucifer ay mag-akusa sa mga hinirang o sa
appointed son, at sa lahat ng mga anak ng Diyos. Take note, tagapagsumbong. Paano niya tayo isinusumbong? Negative. Kagaya ng mga kasamahan natin noon na ngayon ay sa Bisaya, gipalagpot na sa amahan o gilabay sa guwa. Sila na ngayon ang tagapagsumbong or accuser of the brethren. Ito pong kasamahan natin noon na akala natin nagbago, na minalasikitan at minahal ng ating mahal na pastor na Banyaga na nakatira sa Botanical Garden sa Singapore, minalasikitan ng ating mahal na pastor. Sapagkat ang ating mahal na pastor hindi po tinitingnan ang kulay natin. Hindi po tinitingnan ng ating mahal na pastor ang ating educational background. Hindi po tinitingnan ng aming mahal na pastor ang ating status in life. Ang tinitingnan ng ating mahal na pastor ay walang iba kundi ang ating kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya tinawag ng Ama ang sarit-sari, ang bawat isa sa atin, Pilipino man, o ano ka mang rasa, maitim ka man, may pinag-aralan ka man, mayaman ka man, pobre ka man, dito sa bansang kaharian, pantay-pantay po tayong lahat. Ito po isang banyaga na ang tawag po namin sa kanya, papangalanan ko pong snakehead. Ito po sa snakehead, pinagkatiwalaan din po ito ng ating mahal na pastor. Parang si Lucifer, pinagkatiwalaan ng ating Ama sa langit na magbantay ng Mountain of Gold. Ngunit ano ba ang ginawa ni Lucifer, mga kapatid? Nagkaroon siya ng pagmamataas. 5 beses na sinabi ni Lucifer dito sa Isaiah 14, 13 to 14, na kaya niyang ilagay ang kanyang trono ibabaw sa trono ng Diyos. 5 times sinabi niyang, I. Sinabi niya yun. Itong kasamahan natin na ito, si Snakehead, itong si Kapitan Ingo, itong si Bakikang, at itong dalawang abugaga, may mga pagtitiwalang ibinigay ang ating pinakamamahal na pastor sa kanila. Ang mga background po nito ay hindi maganda, kaming lahat. Ang background nitong si Snakehead, sinabi po sa akin niya, nung kami sa Singapore, sindikato siya. Gumagawa siya ng mga peking dokumento. Ito naman po, si Kapitan Ingo. Hindi ko na lang isa-isahin. Napakaraming kabulastugan na pinagagawa ito. Ito naman pong si Bakika. Ang background po nito, nung wala pa sa kingdom, ay masama din po. Pinagkatiwalaan ito ng Inchik na mayroong recruiting agency ng opisina ay sa Pilar Village sa Parañaque. Alam po niya na ninakaw niya ang malaking halaga na salapi. Ito naman pong mga abugaga, ang background po nito, pinaaral ng aming mahal na pastor. Hindi po sa public, sa private school. Mula sa kanilang primary hanggang nag-graduate sa pagka-abogado.
May mga pagtitiwalang binigay sa kanila. Ngunit nung dumating na po ang panahon, na i-audit na ng aming mga pastor ang kanilang department, nagsilayas na po sila. Bakit? Makikita na po ang kanilang mga ginawa na hindi maganda. Sa amin pong nalalaman, sa amin pong konting kaalaman, itong mga ito ay hindi na naniniwala sa aming mga pastor. Itong mga ito, mayroon na palang mga kondominium, mayroon ng mga malalaking halaga, at ito naman palang si Kapitan Ingo, kagaya rin sa amin na iba na nagkaroon ng tinatawag na hulasisi. So ginawa nila lumayas itong lahat. May dala na mga ninakaw mula sa bansang Karian. Inaakusa tayo sa bansang Karian ng kung ano-ano ngayon ang ating mahal na pastor. Ito sila ngayon ang tagapagsumbong. Saan nila sinusumbong? Hindi sa Diyos. Doon sila nagpasaklolo sa Babylonia, ang ina ng mga patutot. Doon sila nagsumbong laban sa ating mahal na pastor. Mga kapatid at mga kababayan at mga kaibigan, ang lahat ng kanilang sumbong ay walang totoo doon. Ang orchestration ng mga ito, kapag babae, ni-rape. Kapag lalaki, binugbog. May akusasyon pa ang mga ito. Na may 11 years old na ni-rape si pastor. Sino siya? At hindi kayang gawin ng aming mahal na pastor. Sapagkat 37 years akong nandito sa kingdom, iilan pa lang kami. Nakatira pa lang ang aming mahal na pastor sa kubo, nipahat. Na kung magluto ng pagkain ng aming mahal na pastor, isang pirasong hiwa ng manok, ang kanyang ulam at napakaliit na kaldero ang paglulutuan ng kanyang pagkain. At ang CR ng aming mahal na pastor, bababa pa siya doon, lalabas pa siya doon sa kanyang kubong tinitirahan at pupunta pa doon sa mga 10 meters away at doon po ang CR ng aming mahal na pastor. Mga kababayan, hanggang ito ay lumaki, lumago ang kingdom, na ang lahat ng sinabi ng aming mahal na pastor ay nagkatotoo. Ganito na po kaganda ang bansang Karian. 37 years akong kasama ni pastor. Never ko pong nakita sa aming pinakamamahal na pastor ang lahat ng kanilang mga accusation. Ang nakita ko po sa aming pinakamamahal na pastor ay punong-puno ng pag-ibig na ang laging sinasabi niya, walang may lalong dakilang pag-ibig na ibigay ng tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kami pong lahat na mga kingdom citizens, loyal, committed, pati na yung mga nag-akusa sa aming mahal na pastor, naranasan nila ito. In fact, itong nag-akusa sa aming mahal na pastor, ito si Sneakhead, ito si Kapitan Ingo, ito si Bakikang, itong magkapatid na Abugaga. Nakatikim sila ng kasaganaan ng kingdom. Higit pa sa aming natikman. Pero kami masaya na ang kapatid namin ay may pagpapala sapagkat sinabi ng aming mahal na pastor sa amin, magsaya kayo sa pagpapala ng iba. Huwag kayong mainggit. Kaya dito sa bansang Karian,
sa mga full-time miracle workers, sa mga kingdom citizens. Masaya kami, nagdiriwang kami kung mayroong pinagpapala. Sapagkat ang sabi ng mahal na pastor, kayo naman ang susunod na pagpalapalain. Bakit? Sapagkat masaya kayo sa hindi naman para sa inyo, kayo naman ang pagpapalain ng dakilang Ama. Kaya ang mga accuser ng aming mahal na pastor ngayon, higit ang pagpapala nila kaysa amin. Pero masaya kami. Just imagine, mula nursery hanggang nag-graduate sa pagiging abogado at pumasa, hindi nakatikim yan ng gaya ng aming natikman. Ang natikman namin, mga kapatid, ay sakripisyo. Pero masaya kami. Ano ang sakripisyo yun? Kami yung mga naggagawa ng tinatawag naming fundraising. Puto, kutsinta, inakusanan niyo si pastor niyan. Ang mga ito, never na nakita ko na nakahawak ng ganun. Ang mga ito, si sneakhead, may sasakyan ay binigay si pastor, binangga niya. Ang mga ito, may kanya-kanyang sasakyan. May kanya-kanyang tinatawag namin na assistant. May tagalaba. Kulang na lang talaga taga-subo ng pagkain at tagapunas ng puwet. Gaano sila kapribileyo sa kingdom? Grabe. Pero doon sa loob nila, nagkaroon sila, mga kapatid at mga kaibigan, ng motibo na agawin ang bansang kaharian. Sa pamamagitan ng ano? Una, sirain nila ang aming mga labas. Dito kasi sa kingdom, theocracy po kami dito. Hindi po kami democracy. Ang democracy, the voice of the people is the voice of God. Ang yan ang democracy. Ang theocracy, the voice of God is the voice of the people. Kaya ang boses po ng Ama na pinadadaan sa aming mga pastor, yun po ang sinusunod namin. Kung ano ang sabihin ng aming mga pastor, kung saan si pastor masaya, masaya kami, mga kapatid. Pero itong mga ito, na nakatikim ng kasaganaan ng bansang kaharian, isipin mo itong mga bugaga, 20,000 pesos weekly honorarium. Libre sa lahat. May security pa yan pag matulog. Nakatira pa yan sa subdivision. Hindi kami nainggit dahil masaya si pastor. Pero in-undermine nila ang aming mahal na pastor. Gusto nilang agawin ang bansang kaharian. Ito yung kapahayagan kay pastor. Nung si pastor ay nasa ibang bansa, na pinahayagan si pastor na doon sa compound namin sa Davao City ay mayroong tae. At sa kapahayagan, inutusan ito natanggalin. Inismeran lang si pastor. Itong mga lumabas sa bansang kaharian na mga kasamahan namin noon, mga tae po ito sa bansang kaharian. Ngayon, pinalayas sila dito ng Ama.
Kung sa Bible pa, sa Bisaya pa, gisakgaw na sa manlulunda, o gilabay na sa guwa, o sa guwa, magkagudgud ang mga ngipon. Ngayong nasa labas na sila, mga kapatid, ng bansang kaharian, kumusta ang buhay nila? Wala nang libre. Sila na maglaba, sila na magbili ng sabon, sila na magluto, sila lahat na sila na. Which is dito sa loob ng kingdom, ang buhay nila, kasama namin, sa Bisaya pa, ayahay pa sa pulis. Sila ngayon ang tagapagsumbong. Ito pong alyasan ko na lang ng pangalan na si condensed milk. Prostitute po ito diyan sa Ermita. Itong si condensed milk, ibinulgar na po ng kapatid niya kung ano ang mga baho at mga kaibigan niya. Sila po, mga kapatid, ngayon ang accuser sa aming malabason. Pati yung iilang yuks, alam po namin kung ano ang kabulastugan nila sa kingdom. Lahat ng accusation nila na isinumbong sa Babylonia na ina ng mga patutot, walang katotohanan. At mayroon pa ditong tagapagsumbong na si alias Rene. Ang tagapagsumbong na ito na si alias Rene, sa naririnig ko at nakikita ko at nababasa sa kanyang mga dating kasama noon, may HIV daw po ito. Totoo ba ito, Rene? Ito naman pong si alias Jackson. Kasama ko po yan sa Glory Mountain. Almost 4 years. Alam niya kung anong mga kasalanan ginawa niya. Jackson, totoo ba? Napakait yung aso, muntik mo nang i-rape? Totoo hindi? Nagtatanong lang. Ito naman si alias David. Di ba pinagtinda ka ng mango chips? Nagtinda ka, di ba? Madami kang dala. Pag uwi mo, magkano ni-remit mo? 25 pesos. Nasaan yung binta? Di ba ikaw din nag-confess na ginamit mo, binayad mo sa prostitute diyan sa Recto? Totoo ba ito? Hindi. O, kayong lahat na mga lumabas sa bansang kaharian na naninira sa aming mga pastor ngayon, ano ang mga kabulastugang ginawa ninyo sa bansang kaharian? Alam ninyo, dahil may CCTV nakakita, kahit saan ka pumunta, dala mo ang CCTV yon. Ang CCTV namin dito, mga kapatid, sa bansang kaharian ay ang aming 2 mata. At ang aming microchip ay ang aming utak. Lahat ng ginawa namin, mabuti o masama, nakita ng aming mata, recorded sa aming mga utak. Kaya yung lahat ng mga kasamahan namin noon na nag-akos sa aming mga pastor, alam ninyo kung ano ang kabulastugang pinagagawa ninyo sa bansang kaharian. Alam ninyo yan. Binigyan kayo ng chance na magbago, pero hindi kayo nagpa-submit. Wala naman siguro dito sa aking dam na hindi nagkamali. Kahit ako nagkamali. Ilang beses ako nagkamali. Marami.
Pero binigyan ako ni Pastor ng chance. At ang sabi ko kay Pastor, Pastor, my heart speaks, my mind is made up. No matter what, I will follow your way, I will follow the Father's way. If I die now, I die here doing the will of the Almighty Father. Pastor, kahit ilagay mo pa akong taga-basura, susunod ako sapagkat as long na sinusunod kita, Pastor, langit ang destination ko. Di ba ganyan din nangyari kay Elijah? Sinusunod na siya ni Elisha. Ito nga, sabi nga ni Elijah, bakit ka susunod sa akin? Sabi ni Elisha, habang buhay ang Diyos mo, susunod ako. Dahil nakita ni Elisha na one day kukunin ng Ama si Elijah. Mga kapatid at mga anak ng Diyos na lalaki at babae, sumusunod tayo sa ating mahal na pastor sapagkat nakikita natin one day darating sa finishing line ang paglilingkod na ito. Ano ang darating na finishing line? Mga kapatid, mag-glorify po ang hinirang na anak ng Diyos. I believe the Son is glorified. At kung ano ang gantimpala na tinanggap at matatanggap at tatanggapin ng ating mahal na pastor, yan din ang gantimpala na tatanggapin natin na tayong mga loyal, committed, dedicated sa pagsusunod sa kalooban ng ating dakilang Ama. Mayroon din namang mga lumabas pero hindi naninira. Okay lang yon. Pero yung mga nanira, kung si Fernando po pa ata sa movie niya, may paglalagyan ka. Saan kayo ilalagay ng Ama pagdating sa judgment? Ilalagay kayo sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na asupri na siyang ikalawang kamatayan. Ano ang sabi ng Revelation 21:8? O 20, sinasabi niya? Basahin natin kung ano sinasabi ng Revelation 21:8, mga kapatid. Ito po ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag kayong harapin ang consequences sa inyong ginawang kasalanan sa kingdom. At sa mga hindi mananampalataya, hindi na kayo ngayon mananampalataya. At sa mga kasuklam-suklam na kayo ngayon. Ano pa? At sa mga mamatay tao. Ang mamamatay tao sa New Testament, hindi mo na kailangan pang kumuha ng kutsilyo at saksakin siya at patayin. Siraan mo lang ang reputation ng tao, mamamatay ka na ng walang dahilan. Mga kaibigan at mga kapatid, at kayong mga bosses, mga kasama namin noon na naninira sa aming mahal na pastor, ito ang sasabihin ko sa inyo. Walang nakakita na pinatay ni Cain si Abel. Ngunit, ang dugo na matuwid ni Abel ay nagsumbong sa langit. At sinabi ng Ama ng Diyos langit, Cain, nasaan na yung kapatid mo? Nandito ang kanyang sagot na balingag. Bakit ako ba tagapagbantay? Mga kababayan at mga kapatid, itong mga ito, si Snakehead, si Bakikang, si Abugaga, si Commander Ingo, si Kapitan Ingo, si Kondensada, si alias Rene, alias David, alias Jackson. Ano kayang gagawin ng Ama sa kanila pagdating ng araw? Ilalagay sila sa dagat-dagatang apoy na nagniningas. At ano pa ang sabi dito?
at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na nagninigas sa asupre, siyang ikalawang kamatayan. Itong lahat ng ito, mga sinungaling. Ang lahat ng accusation nila sa aming mahal na pastor, walang isa mang totoo doon. Alam nila yon. Kung alam namin, alam din nila yon. Kala niyo makaligtas kayo. Tapos ang ganda pa nito, ang ganda ng mga misis nila. Malapit na daw bumagsak ang bansang kaharian. May Diyos din silang kiniklaim. Sino ang Diyos na kiniklaim ninyo? Ito ang salita ng Ama. Pumunta dito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at pumuksa. Ano ba ang ginagawa ninyo sa amin? Pinapatay ninyo ang reputation ng aming mahal na pastor. Pinapatay ninyo ang reputation ng bansang kaharian. Doon sa bansang Babylonia, ang ina ng mga patutot. Accuser kayo. Na samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, pumunta dito ang Ama upang magbigay ng buhay at buhay na masagana, na ito ngayon ay binigay ng aming mahal na pastor sa amin, ang buhay at buhay na masagana. Pastor, maraming salamat po. Hindi naman ninyo po kami pinangakuan na ganit na magaganda ang buhay namin pagka kami ay nasa loob ng kaharian. Isa lang naman po ang pinangako niyo sa amin. Kung kami sumunod, buhay na walang hanggan. Subalit, Pastor, kalakip sa lahat ng ito, tinatamasa namin ngayon ang mga pagpapala. Tinatamasa namin ang mga kasaganaan ng bansang kaharian, na tinatamasa po natin mga anak ng Diyos, ngunit gustong agawin ni Satanas. Hindi po papayag ang ating dakilang Ama. Hindi siya papayag. Excited itong mga tagapagsumbong na babagsak na daw tayo. Sabi ng banal na kasulatan, tatawa ang Diyos sa langit. Mga anak ng Diyos na lalaki at mga anak ng Diyos na babae, magkaisa po tayo kasama ng ating pinakamamahal na pastor na siyang anointed ng Ama, siyang pinahira ng anak ng ating dakilang Ama. Magkaisa po tayo, magsaya sa bansang kaharian, magbunyi tayo sa mga kapagsubukang dumarating, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung ito'y nangyayari sa inyo, magsaya kayo, maglukso kayo sa kagalakan, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Oy, ikaw ano ba? ikaw kondensada. Condensed milk. Alam mo bakit condensed milk ka, di ba? Uy, mapamutya ka pa. Marami kayo dyan. Pati yan sa Hawaii, mayroon pa rin dyan ngayon. Yung taga-tipas. Di ba taga-tipas ka? Kaya tipas ka talaga. I-enjoy kayo, di ba? Noong pa nagplano na ito, pag-hati-hatian daw nilang kingdom, ito daw si Snakehead, kasi ganito, ang GMC kay ganito, ang kingdom kay ganito, ang kingdom kay ganito, ang aviation kay ganito. Oh, mga yawa, good mundag ko ba? Aagawin niya ang kingdom? Ito, yung mga tagapagsumbong ni Risa Hontiveros Risa Hontiveros, suriin mo muna ang background na itong mga tagapagsumbong. Suriin mo muna ang background ni alias Amanda. Alias Amanda, lumabas ka. Anong kabulastugan ginawa mo?
X-rated. Di ba binidyohan mo? Sa loob ng CR. Sa Bisaya, masama. Ay, sa Bisaya, medyo ano ba? Busok. Ano ginawa mo? Gikolkog. Gibidyohan mo. Isinend mo sa yung boyfriend na varsity at pinagpistahan ng mga kaibigan niya ang gikolkog mo. Kaya huwag mo na, yan, tinatago-tago mong yan. Iniipit-ipit mo. Kita na ng marami. Kinulkog mo na yan. Ito talaga mo ito, oh. Nagmamalinis. Oy, Rizal Tibiros! Sabi pa ng programa ng United Pilot, hoy, gising! Kuyaw, sabi sa pa, kuyawan ng mga ano ba, mga tagapagsumbong kay Rizal Tibiros ba? Victory shot! Nandyan si alias Kolkog. Oh, nandyan si sila. yung Yoks so, na nagsumbong doon sa sa kanila rin. Alam naman yung anong ginawa ninyo sa workers house, di ba? Ay, amahan. Oh, kayong mga nanonood ngayon sa aking vlog, kung kayo si Satanas, anong gagawin niyo sa bansang Kaharian? Oh, kaya kayong lahat ng mga nangangarap na babagsak ang bansang Kaharian, gumagawa ng mga paninira, gumagawa ng mga akusasyon, walang isa man tama sa inyong akusasyon. Di ba masaya rin kayo ngayon? At inaabangan ninyo na mabagsak ang kingdom? Totoo. Hindi po kay Pastor Kibuloy ang bansang Kaharian ito. Sama ito kay Jesus Christ na lumalang sa lahat ng bagay. Sapagkat ito ang kaharian ng Diyos sa langit na ibinaba dito sa lupa na hindi na ibibigay kahit kailanman sa tao sapagkat ang mga tao ay taksil. Mga kababayan, yung lahat ng mga naninira sa aming mga pastor ang nangangarap na babagsak ang bansang Kaharian, mga anak mo sa yawa! Yan, title ng aking vlog ngayon. Kung ikaw si Satanas, anong gagawin mo sa bansang Kaharian? Anong gagawin mo kay Pastor? Sisiraan mo. Oh, kaya kayo mga naninira, mga anak mo ni Satanas. Oh. Tayo na mga defender. Mga espiritu ng mga matatapat na anghel ang pumasok sa katawan natin. Ang iba sa atin, ang espiritu ni Michael the Archangel. Ang espiritu ni Gabriel. Ang espiritu ng mga matatapat na anghel ang nasa loob natin. Kaya kahit anuman mangyari, nananatili tayong matapat at sumusunod sa kalooban ng dakilang Ama. Pastor, ano man ang mangyari, sabi nga sa Tagalog, maghalo man ang tinalupan sa balat. Loyal, committed, dedicated, honest kami. Mahal namin kayo, Pastor. Ididepensa ka namin, Pastor, hanggang sa huling hininga ng aming buhay. O ito naman, tapos na tayo sa mga kasama natin. Ito namang mga
Nagmamalinis kayo lahat ba? O may lumabas na nga naman ngayon mga ano maraming congressman na may mga kaso sa ombudsman. Milyon-milyon ang mga kaso nila dyan. Oh. Mga tunggisman. Sige daw, taas ang kamay. Iwagayway. Kung hindi kayo nagnakaw ng kahit piso, kumakain kayo ng mga masasarap, pera po ng taong bayan yan. Kayong lahat ng nanunungkulan sa gobyerno, mula sa presidente hanggang sa barangay tanod, ang tinatanggap ninyong pera galing sa taxes ng mamamayan. Ayaw ko kung totoo ito, hindi ko alam kung totoo. Nagtatanong lang, totoo ba? Ang pagkain ninyo dyan ay lobster, steak. Totoo ba? Tatanong lang po. Itong mga tunggisman, di ba branded kayo na marami kayong kabit? Itong mga tunggisman, di ba parang mga hari? Pag nakita mo ang kanilang sasakyan sa daan, nagwawangwang, tabi lahat? Ito ba yung public servant? Aywan ko. Hoy! Gising! Para kayong yung mga nag-akusa doon sa ano? Kay Mary Magdalene. Nahuli si Mary Magdalene na nangangalunya. Dinala ng mga parisiyo at mga taong may mga tungkulin sa gobyerno noon sa harapan ng ating dakilang Ama na si Jesus Christ. At inakusa sapagkat sa kautusan ni Moses, kung mahuli ng ganon sa pamamagitan ng 3 o 2 saksi batuhin sa kamatayan. Kaya kayong lahat humawak na ng mga bato upang batuhin ninyo ang babaeng ito. Di ba nagkaroon ng katahimikan? At ang ama ay sumulat ng kanyang daliri sa lupa? At pagkatapos sinabi ng ama, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato. Doon walang isa mang nagbato kay Mary Magdalene dahil silang lahat ay may mga kasalanan din ginagawa. Oh, ikaw na tunggisman, ikaw na senador, bato na kayo ng bato sa aming mga pastor. Bakit? Malinis ba kayo? Wala ba kayong mga sikrito? Wala ba kayong ninakaw na pera? Taas ang kamay sa hindi nagnakaw ng pera, iwagayway. Hindi ko alam kung nagnakaw kayo o hindi. Pinakulungan ni si Ka Eric sa kasi Lauren Badoy, nagtatanong lang naman si Ka Eric. O, water na yun, di ba? Di ba sinabi doon sa hearing, kung anong ginastos, ganito ganyan, sabi ng inyong yun. Tapos na yung 2023. Nasaan na yun? Nasaan na yung mahigit 1 billion pa? Nasaan na, nagtatanong lang po? Bato kayo ng bato sa aming mga pastor ng puro kasamaan. Baka magaya kayo sa Bible sinabi, nakikita yung butas ng karayom, pero hindi niya nakikita ang butas ng palakol. Baka kapares kayo ng typical na Pilipino na pinagbintangang nagnakaw ng kalabaw at sinabi niya talagang hindi siya nagnakaw. Sabi niya, lubid lang ang ninakaw ko.
Pero mayroon palang, hindi ko alam, may kalabaw pala sa dulo. Oy, mga tunggisman. Ayan, 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 ikaw. Ikaw, taga, ano, taga senador, o senador. Woo! Nagmamalinis kayong lahat. Mamalinis kayong lahat. Alam ba yan ng mata, alam ng mata ninyo, nakasulat sa chip sa utak ninyo kung ano yung mga pinagagawang kabulastugan. Huwag nyo kaming gigaya dahil kami dito sa kingdom, pagka nakagawa kami ng napakaliit lang na kasalanan, nagsisisi kaagad kami at isinusuko namin ang aming sariling kalooban sa Ama. Bago nga kayo matulog, nagsanctify kami. Bago nga kayo matulog, sinusuri namin ang aming mga puso at isipan, baka nakagawa kami ng labag sa kalooban ng Ama. Kayo, nananalangin ba kayo? Oh, kaya sa kapampangan pa, lila ninyong panot. Oh, kayo, ulitin ko ha. Malapit na ako magtapos. Snakehead, di ba sindikato ka? Itong si Snakehead, ito yung hindi tuli. O ikaw, kondensada. Kondensada ba? O, ikaw, Kapitan Ingo. Hayaan mo, may ibubulgar pa ako dito tungkol sa'yo. Kung ano inutos mo sa akin. Itatanong ko muna sa abogado kasi baka para manigurado ako. May inutos ka sa akin? Inutos ka sa akin? Sabi mo, pera-pera lang. Alam mo yun. Maghintay lang ako, magtanong lang ako sa abogado kung okay lang to yung sabihin dito. May inutos ka sa akin. Yay! Tapos ibibintang niyo lahat kay Pastor. Oh, ikaw ano? Kamu lahat. Galing sa kingdom at hindi taga kingdom. Mga balasubas mundag ko, kamu mga vlogger. Na hindi nga kayo nakatira sa aming, hindi nga kayo nakalapit sa aming mahal na pastor. Tapos, naka-pick up lang kayo nakarinig lang kayo, sinakyan na ninyo. Akala ninyo walang hustisyang langit. Titimbangin ng Ama sa langit ang lahat ng ginawa natin at darating ang hustisya ng Ama. Karma. Sabi sa Bisaya, ang gawa, dili musabang. Mga kababayan at mga kapatid, ang sabi ng Bible, i-divide ng Ama ang lahat ng tao sa mundong ito, kagaya ng pagdi-divide sa mga tupa at kambing. Ilalagay ang mga kambing sa kaliwa, ilalagay ang mga tupa sa kanan. At doon sa mga kambing, hindi appreciation ang sasabihin sa inyo ng Ama. Judgment. Pero sa lahat ng mga nasa kanan, puro appreciation ang sasabihin ng Ama. Anong sasabihin ng Ama sa mga nasa kanan? Ang nasa kanan ngayon, ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae, kasama namin si Pastor, ang mga defender of the throne. Anong sasabihin ng Ama? Nagutom ako, pinakain ako ninyo. Nauhaw ako, pinainom ninyo ako. Naging taga-ibang bayan ako, inyo akong pinatuloy. May sakit ako, inyo akong ano pagkasabi doon? Inyo akong ginamot ba? Tapos, hubad ako, inyo akong dinamitaan.
Ano ang sabi ng Ama? Pumasok kayo sa kagalakan ng iyong Panginoon na inihanda sa inyo bago pa itinatag ang sanlibutan. Mga kapatid na mga anak ng Diyos, sons and daughters, na mga masunurin, dumidipinsa sa aming mahal na pastor, nasa kanan tayo at puro appreciation ang ibibigay ng Ama sa atin at ilalagay tayo sa langit na doon ay wala ng ano pa mang mga pagdadalamhati. Oh, kayo namang nasa kaliwa. Sasabihin ng Ama, gutom ako, hindi niyo ako pinakain. Uhaw ako, hindi niyo ako pinainom. May sakit ako, hindi niyo ako binigyan ng gamot. Hubad inyo akong diyamitan. Kundi inyo pa nga akong gustong ipakulong. Tatawanan natin itong yawa ba? Anong sabi ng Ama? Kayo ang mga isinumpa. Ibubulid kayo ng dakilang Diyos sa dagat ng atang apoy na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga vloggers, mga naninira sa aming mahal na pastor, ituloy ninyo. Ituloy ninyo. Kayo rin ang mag-harvest ng reward sa inyong kabulastugang mga pinagagawa. Sige, banatibay si pastor. Banatibay si pastor. Nakarecord yan lahat sa langit. Hindi magtatagal. Ay, yun, may nakita ka mo. May nakita ko dyan sa aking vlog. Mas maniwang pa kay Palito. Naninira pa sa aming mahal na pastor. Anong sagot ko sa kanya? Anong message ko sa kanya? Isang bulatin na lang ang hindi paper ang kailangan pumirma, magkita na kayo hindi kamatayan. Kasi laki, mas payat pa kay Palito, naninira pa kay pastor. Lahat tayo dito ay mamamatay. Hindi ka naman mapunta sa impyerno kung hindi ka mamatay. Hindi ka naman mapunta sa langit kung hindi mangyari sa inyo ang isa sa dalawa. Makapunta kami sa langit, number 1, kung kami mag-glorify. Ang ikalawa, kung hindi man kami mag-glorify, mamatay kami. Ang kaluluwa namin punta sa langit, ang katawan namin punta sa lupa. Pero kaming lahat ay langit at magsasaya at magsisigawan, Hosanna to the King! Woo! Kayo namang mga nasa impyerno. Lalamunin kayo ng naglalagablab na apoy. Walang oxygen doon. Isasama kayo kay Lucifer. Ang hindi nyo kasi alam siguro, si Lucifer, ang trabaho niya ngayon, pumasok dito sa katawan ni Snakehead at salatan niya kay Pastor. Hindi niya siguro alam ito. Niloko kayo ni Lucifer ba? Huwag kayo magpaloko. Huwag kayo magpaloko. Kasi si Lucifer, lulukuhin ka naman talaga niyan. Oh. Kaya kung kayo si Satanas, magtatapos na ako. Kung kayo, si Satanas, ikaw nanonood. Ikaw na-accuser. Kung ikaw si Satanas, anong gagawin mo sa kingdom? Ibagsak mo, di ba? Pero ang karan ito, hindi kailanman. This is the kingdom of the Almighty Father. Amen? Tayo naman mga anak ng Diyos. Ito naman ang tanong ko doon sa kabila. Kung ikaw anak ng Diyos na lalaki at babae, walang serpinsin, anong gagawin mo sa bansang kaharian? Proteksyonan ang bansang kaharian. Proteksyonan ang hinirang na anak ng Diyos. Mahalin ang hinirang na anak ng Diyos. I-lay down ang buhay para sa anak ng Diyos.
Kaya mga anak ng Diyos na lalaki at babae na nagbago ang buhay dahil sa narinig nating mensahe ng ating pinakamamahal at kagalang-galang na pastor na pinahiran ng langis na appointed sa ng ating dakilang Ama. Mga kapatid, manatili tayo na maging tunay, loyal, committed, dedicated. Ihanda nating ibigay ang buhay natin. Mananatili tayong tapat. Mananatili tayong committed. Mananatili tayong dedicated. Na mamatay man tayo mabuhay, gawin mang karniruti ang ating katawan. Yan nagsasabing, Ama, mahal po namin kayo sa pamamagitan ng iyong hinirang na anak. Kung mahal natin si Pastor, mahal natin ang Pastor, makakaasa po kayo. Hindi magmamaliw ang aming pagmamahal sa inyo. Makakaasa po kayo, Pastor, na magiging loyal, dedicated, committed po kami. Makakaasa po kayo, Pastor, na ididipinsa namin kayo to the last breath of my life. Gaya po ng sinabi ninyo, Pastor, na ikaw ay isa ng living dead. Ganon din po kami, Pastor. Total, papatayin din naman kami. Ibibigay po namin ang aming buhay to defend you, Pastor. Kagaya kay Esther sa Bible. Mga kapatid at mga kaibigan, mga anak ng Diyos na lalaki at babae, magpatuloy tayong magdasal, magpatuloy tayong faithful, magpatuloy tayong dumalangin. Nandito po tayo sa winning side. Hindi na po tayo makahingi ng tulong sa gobyerno, sapagkat ang gobyerno ng ina ng mga patutot ang Babylonia. Ang gobyerno na nakapalibot sa atin ay puro masama ang plano ayon sa binulgar ng ating malakas. Saan tayo lalapit? Sa Ama at manalangin. Sabi ng Bible, my help cometh from the Lord. Hanggang dito na lamang po. Father's will, bukas na lang, bukas uli, tuwing alas 6. Muli po tayo magkikita. So, ang pagpapala ng dakilang Ama at ang biyaya ay mapasa atin sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos. Amen.